Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang po natin itong pagpasok di umano ng ICC ayon dito kay Senator Trillanes. So, base po sa kanya, nag-iimbestiga na po ang ICC rito sa Pilipinas. Kahit na sinabi na po ng gobyerno natin na hindi po makikipagtulungan sa mga taga-ICC ang gobyernong Marcos o yung administrasyong Marcos. Pero base rito kay former Senator Antonio Trillanes na hanggang ngayon bitter pa rin po kay Pangulong Duterte, nag-iimbestiga na nga daw po itong taga-ICC at meron na pong na-interview ng mga miyembro ng retired at mga active police po. So panoorin po natin itong balitan to. Pero bago po natin simulan yung topic na yan, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang ito. At ano po yung parang obserbahan po ninyo kung totoo ba itong mga pinagsasabi ni Antonio Trillanes IV or gawa-gawa niya lang o himinasyon niya lang dahil siya medyo bitter pa rin po hanggang ngayon kay Pangulong Duterte. Linawin lamang po natin, Senator, nakipag-ugnayan pa lang ba ang ICC dito po sa higit 50 pulis na sinasabi po ninyo o actual na po silang nakausap? Ang impormasyon po natin na nakuha ay nakipag-ugnayan na ang ICC dun sa mahigit 50 na mga active and retired police officers the past 2 weeks, no? Yun po ang nakuha natin impormasyon. The past 2 weeks po, meron na po ba kayong, kasi po halo po ito, active and retired officials. So yun, total daw po ng 50 person ng active at retired policeman. So doon pa lang medyo masasabi natin, hindi pa natin alam yung actual na bilang, kung ilan dun yung active, ilan yung retired. So kung retired ang pag-uusapan tungkol dyan sa ICC na yan, pwede sabihin natin, pwede silang makipagtulungan. Kung makipagtulungan talaga sila, pero yung sinasabi naman natin active, medyo malabo yan. Siyempre, sino ba yung susundin nila? Yung presidente ng Pilipinas na nagsabi na hindi makikipagtulungan? Or yung pananakot nila Trillanes at ng taga-ICC na pwedeng kasuhan itong mga pulis na to na sinasabi nilang sangkot di umano dun sa drug war ni Pangulong Duterte. Alam nyo po, yung drug war po na yun, medyo naging magdugo dahil sa, alam naman natin, siyempre itong mga namatay na nagdudurog, itong mga drug lord na to, talagang hindi naman ito magpapahuli ng buhay. Siyempre nasanay na yan na sila naghahari-harian ng mga panahon na hindi pa si Pangulong Duterte yung nakaupo. Kaya nga talagang malaki yung posibilidad na talagang nanlaban nitong mga to. Siyempre itong mga pulis natin, hindi naman to papayag na sila basta-basta na lang babarling at sila yung mapapatay. Mas gusto na itong mga pulis na to na mapatayin nila itong mga durugistan to, itong mga drug lord to, kaysa naman sila yung mamatay. Diba? So may mga nangyari lang talaga na may mga pulis na sangkot sa illegal na droga na umabuso na hindi naman tinolerate ng administrasyong Duterte na nakulong naman, di ba? So kung titingnan nyo yung active na pulis na sinasabi nito ni Senator Trillanes na nakikipagtulungan, medyo malabo din po yun kasi unang-una mataas yung nila dyan kay Pangulong Duterte. Siyempre tinaas ni Duterte yung sweldo nila. So hindi yun kumbaga isa yun sa mga dahilan kung bakit minahal din ng mga kapulisan itong si Pangulong Duterte. Ngayon dun sa mga retired naman, hindi rin natin masyadong makukumpirma kung talaga nakikipagtulungan or baka gawa-gawa nga lang din ito ni Trillanes yung sinasabi niya na nakikipagtulungan na raw itong mga pulis na to. Kasi tandaan nyo, kung sa intelligence lang naman ang pag-uusapan, mas malawak ang intelligence ni Pangulong Duterte kumpara dito. Siyempre ito, sundalong
Hindi natin alam kung anong klaseng karakter ng pagiging sundalo nito compared do sa dating presidente. So saan mas makakuha ng ano yan ng intelligence, di ba? So mas maraming makukuha si Pangulong Duterte kaysa dito. Pero siyempre gusto nito ni Trillanes pakabahin itong si Duterte, si Pangulong Duterte. Kaya kung ano na naman yung mga iniisip niya mga estratehiya, kasi ayaw niya mapahiya na alam niyo kasi siya na nagpursu niyan eh. Simula nung kay Matobato, na alam naman natin gawa-gawa lang naman niya yung pagkuha ng ano na to kay Matobato, yung pagkuha niya pagiging testigo, yung kay Las Cañas, halatang halat ng ano eh, na ano eh, nagawa-gawa lang yung mga kinikwento nila. So, siyempre, parang di siya mapahiya sa mga pinagagawa niya, paninindigan niya. So, tingnan natin kung ano yung magiging kalabas na itong mga pinakakalat niya na di umano na nag-iimbestiga na raw itong mga taga-ICC. Mga nakausap po ba kayo or kilalang nakipag-ugnayan na po sa kanila dito po sa 50 ito? Hindi po kasi pwedeng mapangalanan kasi mangangani po ang kanilang buhay dahil sila ngayon ay ma-identify na pwede silang maging testigo laban po kay Duterte. Kaya yun po yung confidentiality clause po nila. So wala po kayong nakakausap ni isa dito po sa 50 kung saan nakipag-ugnayan po ang ICC? Hindi po tayo pwede mag-comment sa ganyang mga tanong po. For their safety. Alright. Pero meron po bang balita kayo or doon po sa nakukuha yung impormasyon na talaga pong ito pong 50 ito ay willing pong makipag-cooperate po sa ICC? Nasa sa kanila po yan. Ano? Kung hindi po kasi sila magko-cooperate, ay meron ng ebidensya laban sa kanila. Implicated po sila. So ito po yung kanilang opportunity to exonerate themselves. No? Pagka hindi po sila sumagot dyan, ay magiging suspects po sila at ganun po, pagka tuloy-tuloy po yung investigasyon na hindi nasasagot yung ebidensya laban sa kanila, eventually ay may elevate po yung kanilang status at it may lead to an arrest warrant ng via Interpol. Kaya Pero yung implikasyon kagad na pinapakita niya rito na parang guilty na kagad yung mga sinasabi niya na mga active and retired policeman na sinasabing may kinalaman dun sa drug war na mga patayan di umano na sinasabi niya na kapag hindi rin nakipagtulungan ay suspect na kagad itong mga kapulisan na to. Unang-una ganito po yan. Yung nakikita ko po, pwedeng tama, pwedeng mali yung sasabihin ko na doon muna tayo sa active. Siyempre, kung sinasabi niya na nakausap na raw ng taga-ICC itong mga active na to, imposible hindi sila mag-report doon sa kanilang commanding doon sa mas mataas sa kanila. So, humahawak sa kanila. So, imposible na hindi sila magbigay ng impormasyon doon. And then, itong opisyal na mas mataas sa kanila, siyempre, itataas naman niya sa mas mataas na opisyal at nakakarating na yun sa presidente. So, siyempre, may mga connection sila Pangulong Duterte, yung mga intelligence sila, makakarating to kila Pangulong Duterte at itong kila Marcos. So, imposibleng hindi malalaman ng gobyerno natin na kumikilos na itong ICC. Diba? Ngayon, sa panig naman ng mga retired na police na sinasabing kinausap na rin daw ng ICC, medyo imposible naman dun sa mga kakausapin na yun ay hindi makikwento sa mga mas matataas na rango sa kanila. Especially kung ito general na nagustuhan yung pamamalakad ni Pangulong Duterte. Diba? Doon pa lang medyo magkakaroon tayo ng pagdududa na kung totoo ba itong mga sinasabi nito ni Senator Trillanes. Sa bagay, di naman natin masisisi dahil nga naman si Pangulong Marcos may history ng parang iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa. Kaya siguro hindi ganun kataas yung kumpiyansa na totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi niya papayagan yung ICC na makapasok
dito sa Pilipinas at mag-imbestiga. Kaya siguro yun yung ginagamit ni Trillanes na weapon or doon niya inaatake excuse, para pakabahin man lang itong mga, ang pinaka-primary lang naman yung ano rito, target dito is si Pangulong Duterte, si Senator Bato, tsaka si Senator Bongo. So, tingin ko yun lang yung ano, yun lang yung ginagamit lang ni Trillanes na ano, na butas na nakikipag-ugnayan. Yung Pangulo natin hindi, kumbaga, walang ano walang kulang sa paninindigan dahil nga meron siyang history na iba yung sinasabi niya sa ginagawa. Excuse. Kaya yun yung nakikitang butas nito ni Trillanes. Ganyan katalino tong si Trillanes na talagang maliit na butas na pwede niyang i-take advantage, gagamitin niya. So yun yung nakita niyang butas kay Pangulong Marcos na iba yung sinasabi sa ginagawa. So kaya nagkakaroon ng pagdududa itong mga Duterte supporter, especially yung nasasangkot dito sa sa ICC. Yun po, no? At sagutin ko lang po itong posisyon ng DOJ spokesman, ano? Liliwanagin po natin, DOJ Ito, aawayin na to ni Trillanes. Lagi naman niyang ginagawa yan. Lagi niyang ginagawa yan na inaaway niya kapag sumasalungat yung mga ahensya ng gobyerno na sinasabing hindi makikipagtulungan. So dito babanatan niya tong spokesperson ng DOJ na sinasabi niyang parang wala namang kwenta or wala namang bigat yung sinasabi mo dahil parang kay Trillanes kasi yung ICC yung nasa kumbaga under tayo ng ICC. So ayaw niya maniwala na yung stand ng DOJ yun yung stand ni Pangulong Marcos. spokesman lang po ang nagpahayag na to na ang ginagamit niyang na posisyon ay yung statement ng Solicitor General si Guevara na dating DOJ po ni Duterte. So ito po nag-aabogado ito kay Duterte. At pagka sinunod yan ng mga pulis, sila po ang mapapahamak dyan kasi sila po yung may asunto na hinaharap. Yung pong sinasabing bawal mag-cooperate yung gobyerno or government officials, this is in relation to your official status, kung magbibigay ka ng dokumento o magbibigay ka ng pahayag na hindi ka involved sa case, pero ito po involved sila sa case. Kaya hindi po sila pwedeng hindi sumagot dyan. At So yun, pinapakita lang ni Trillanes dito na mas mataas sa atin yung ICC na kapag inorderan tayo ng ICC, kailangan nating sumunod. So yun yung ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte nun sa mga foreigner na nangihimasok sa jurisdiction. Tulad yan, may sarili tayong justice system na gumagana naman. So bakit kailangan manghimasok itong ICC na nagreklamo lang naman sila tong mga taga-Dilawan. Tandaan po ninyo, itong si Trillanes, part din po ito ng Dilawan na nagtatago lang sa mga makabayan na grupo tulad ng Magdalo na alam naman natin na ginawa yan ng mga Dilawan para pandagdag puwersa. So, ginagamit niya ngayon yung pananakot, ginagamit niya ngayon yung ICC na parang kailangan sumunod ng gobyerno ng Pilipinas dito sa mga banyagang to. Diba parang nakaka-insulto naman sa justice system natin na pangungunahan tayo ng ibang lahi, uutusan tayo ng ibang lahi, samantalang gumagana naman ang ating justice system. So parang lumalabas dito na walang kwenta yung mga judges natin dito sa Supreme Court, sa mga regional trial court. So kaya sila lumalapit sa ICC. 'Di ba? Kung may kaso 'yan, bakit din lang nila sampa ng kaso dito sa Pilipinas? Total, may nakulong ng mga pulis na sangkot dun sa mga pagpatay na hindi naman yun yung utos ni Pangulong Duterte. Pero yun nga, 'di ba? Kinasuhan at ngayon nakakulong na. So ibig sabihin, gumagana talaga yung justice system natin. Hindi kailangan manghimasok ang mga banyaga rito sa atin. Kasi nasanay na itong sila Trillanes or talagang
ayaw lang nilang mapahiya. Kasi kung ititigilan nila yung itong ICC na to, so lalabas na mga nagsisinungaling sila o sinisiraan lang nila itong mga Duterte tungkol doon sa drug war na yan na siyempre alam naman natin itong si Senator Trillanes, ito makbong vice presidente ito. So nag-alok to ng kanyang serbisyo kay Pangulong Duterte, yun nga lang tinabla siya. Kaya yung pagiging bitterness niya ay hanggang ngayon bit pa rin niya. Kaya gumawa siya ng mga paraan na yun nga nagkaroon ng mga testigo na sinasabi ay sangkot daw sa pangapatayan, especially nagsimula yan sa Davao Death Squad. Kung inyo inyo pang natatandaan si Matubato, siguro naman kilala nyo si Matubato na inimbestigahan na rin niya sa Senado na mali-mali yung mga kanyang mga pinagsasabi, pero pinaninindigan o pinaniniwalaan nito nila Trillanes. Bumaliktad na nga rin yung abogado nila na nag-abogado dun sa ICC, dun sa tribunal na yon. Still naninindigan pa rin itong sila Trillanes at yung mga human rights advocacy kuno na mas pinagtatanggol yung mga napapatay na mga hindi sumusunod sa batas. Pero yung mga pinatay nitong mga addict na to, itong mga drug lord na to, yung pa yung mas kinakampihan pa nitong mga human rights advocacy kuno. Diba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, ang pinoprotektahan niya yung human lives more than human rights. Kasi ang human rights medyo medyo masyadong kumbaga parang masyadong entitled eh. 'Di ba? Ang pinaka dapat protektahan diyan yung mga sumusunod sa batas, hindi yung mga lumalabag sa batas. Siyempre, kapag lumabag ka sa batas, kaukulungan na yan, parusa yan or consequence yan. So, 'di ba? Dapat mas bigyan natin ng prioridad yung mga sumusunod sa batas kaysa yung mga hindi sumusunod. Tignan na lang nila yung naging experience sila nung panahon ni Duterte na sinabi niya na, sige, patayin nyo yung mga tao, ako ang bahala. Tingnan nyo, yung doon pa lang sa pananalita niya na sige, patayin ninyo. Malayong malayo doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na, siyempre, ang sinabi ni Pangulong Duterte, kapag hindi kayo umalis sa droga, magbebenta kayo ng droga, papatayin ko kayo. Pero hindi naman niya inutos na pagpapatayin nyo lahat ng mga kukontra sa akin. Kasi dito pinalalabas nila na ang sinabi ni Pangulong Duterte, patayin ninyo. Siya yung nag-utos na pagpapatayin ninyo. Diba? Doon pa na makikita nyo talagang ididiin nila na si Pangulong Duterte yung utak ng pagpatay ng yung mga nasangkot sa droga. Hindi nila iniisip na yung iba dyan or karamihan dyan is mga under na ng drug yan, ng mga drug syndicate. Kaya nga 'di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, muntik na tayong mapunta sa narco politics na ang nagpapaandar na or nagpapatakbo na ay yung mga drug lord. 'Di ba? Yun yung pinuksa ni Pangulong Duterte na ramdam naman ng mga Pilipino ng Pilipinas na nung panahon ni Pangulong Duterte, nawala yung mga addict, nawala yung mga drug lord. Ngayon nagbabalikan na kasi wala na si Pangulong Duterte. Iba na yung pamamalakad sa war on drugs. So ngayon bumabawi na, kaya nga 'di ba ang dami na raw nahuhuling malalaking shipment ng mga illegal na droga. 'Di ba? Ngayon, ito pinalalabas ni Senator Trillanes na inuutos si Pangulong Duterte na pagpapatayin daw yung mga tao. Which is ang layo-layo po nun. Sa inyo, o ano nangyari nung sila ay nakasuhan, yung kay Kian de los Santos, sila rin yung nakulong. Inarbor ba sila ni Duterte? Tulad nun, bakit naarborin ni Pangulong Duterte? Ang instruction niya, basta gawin nyo yung trabaho nyo ng tama, nasa likod ko kayo. Pag hindi nyo ginawa ng tama, kukulong kayo, parurusahan kayo. Yung mga pumatay doon kay Kian de los Santos, iba yung kanilang yung naging pamamaraan. So mga sangkot talaga sila sa illegal na droga at yun nga gumawa sila ng hindi inuutos si Pangulong Duterte. Bakit naman sila babakapan? Mali yung ginawa. Pero isipin din nyo, ang daming mga pulis na nagkinasuhan ng war on drugs na hindi naman nakulong,
naabsuelto dahil tama yung ginawa nila, sumunod sila sa direktiba kung ano yung protocol. So yung mga nakulong na sinasabi natin na sangkot tulad yung kay Kian de los Santos, yun yung mga hindi sumunod kaya sila nakulong. Kaya ibang-iba yung sinasabi nito ni Trillanes na parang inutos lahat ni Pangulong Duterte yung pagpatay. Ang sinabi niya, tokhangin nyo yan. Kumbaga pag hindi kayo umalis sa pagbibenta ng droga, ay masisira ang buhay nyo. Yun nga, yun kinalabasan. Hindi. Kaya pagka sumunod pa sila dyan sa advice ni Guevara na ito ay dati ni Duterte, lalo sila mapapahamak. Pero, Senator, ang sinasabi nga po ng DOJ, posible po silang maharap sa kasong administratibo. Wala, ano lang po yan, ano? It's a bluff. Kahit tignan po natin kahit na anong It's a bluff daw. Kahit daw may direktiba galing sa kanilang commander-in-chief na pwede silang makakasuhan. So kay Trillanes hindi siya naniniwala na galing na kay Marcos yun. Bakit hindi niya birahin si Marcos na nanggaling kay Pangulong Marcos yung direktiba na hindi makikipagtulungan. Ang pinupuntire niya lang ay yung mga mga tao lang ni Pangulong Marcos tulad nung spokesperson ng NBI, si Solicitor General Guevara, na siyempre kung ano yung direktiba na nasa taas nila, yun ang susundin nila. Pero yun lang ang binibira nito ni Trillanes. Kasi nakikipag-alyado na rin kasi to kay Marcos kaya hindi niya mabira-bira. Kaya ang ginagawa niya, ang binibira ay yung mga yung nasa baba lang. Since nga si Guevara ay dating secretary ni Duterte nung panahon niya, DOJ secretary, yun yung binibira niya na sinasabi niya, yun lang daw ang may direktiba na wag pasugutin itong mga pulis na to. Which is meron naman talagang chain of command yung mga pulis na kailangan nilang sundin yung mga nasa taas nila. Kasi pwede silang makasuhan ng yung hindi pagsunod sa kanilang mga opisyal. Kaya yun nasusundin nila. Kala nga naman sumunod sila sa mga banyaga na didiktahan sila, di ba? Siyempre, ito mga pulis na to, mga nag-iisip din to. Bakit sila makikipagtulungan sa mga banyaga? Nasa Pilipinas sila. Sa RPC or yung sinasabi lang RA 6713, wala po nakasaad dyan na pagka magbibigay ka ng statement to defend yourself as part of the due process sa international tribunal, makakasuhan ka. Pwede mong kasuhan yung magkakaso sa'yo dyan. Kasi alam nyo, pagka sila ay napahamak dahil hindi sila sumagot dyan sa asunto na yan, wala naman pakialam itong mga spokesman na ito o si Guevara mismo . Kaya nga ini-explain ko, no? Si Duterte mismo nung presidente siya, binigyan niya ng assurance yung mga pulis. Sundin nyo lang ako, patayin nyo lang itong mga pinapapatay, sasagutin ko kayo. Diba? Sinabi niya yan. Pero ngayon na kaliwat ka ng kaso na kinakaharap ng mga pulis na sumunod sa kanya, ano ba ang nangyari? Diba? Sila ngayon napahamak. Ganun din dito, pag sinunod nila itong mga ito, sila ngayon ang mapapahamak kasi sasagot naman sila in their private capacity as a respondent to a case. No? Hindi pwedeng hindi sila sumagot dyan. Sila yung may kaso . Hindi naman ito si Guevara. Alright. Senator, doon po sa 50 active and retired officials, ilan po doon ang retirado na at active pa? Ang karamihan po doon ay retirado na. Pero meron pa pong mga... Tingnan nyo, yung pananakot nila, mas pinunto nila doon sa mga retired na kasi yun yung pwedeng nasabi nila, pwedeng na magbigay ng statement kasi hindi na sila under ng PNP. So yung mga active hindi pwede magbigay kasi covered sila nung direktiba na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. So mas tinatarget ngayon dito ni Trillanes yung mga retired kasi yun yung parang lumalabas mga civilian na. So parang bini-brainwash or parang sinasay-wire niya yung mga retired na pwedeng
pwede silang makulong at hindi na sila poprotektahan ng gobyerno kasi nga retired na sila. Unlike nung mga active na poprotektahan sila ng gobyerno natin. 'Di ba? Kita niyo yung yung utak nito ni Trillanes na talagang pagdating kay Duterte, talagang nag-iisip siya ng paraan para madiin lang itong mga Duterte. Di ba? So, abangan natin sa mga susunod nating video kung ano yung isasagot ng ating gobyerno dahil sinasabi niya na wag daw sundin yung mga sinasabi ng mga spokesperson ni Pangulong Marcos. At tingnan din natin kung ano yung magiging sagot ng mga inaakusahan niya, especially kay Pangulong Duterte, na alam naman natin na hindi ito papansin ni Duterte kasi alam niya sa intelligence niya na walang nangyayaring ganyan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.